without you to hold me and heal my heart, to guide me and keep me from falling apart. My life is so empty, so hollow and cold. Footsteps and echoes of nowhere to go. Without you, I know I'm all alone. I can't go on this way, day by day. Without you, I know I'm all alone. I can't go on this way, day by day. Without you, who am I? What am I to do? My life's out of focus, and so are my views. I need you to give me the strength to go on, a reason for hope in writing this song. Without you, I know I'm all alone. I can't go on this way, day by day. Without you, I know I'm all alone. I can't go on this way, day by day. Thank you for watching over me. All of the sleepless nights you lay awake. Thank you for knowing when to hold me close and when to let me go. Thank you for every stepping stone and for the path that always leads me home. I thank you for the time you took to see the heart inside of me. You gave me the roots to start this life, and then you gave me wings to fly, and I learned to dream because you believed in me. There's no power like it on this earth, no treasure equal to its worth. The gift of a mother's love.
pieces of my memory. Thank you for every selfless unsung deed I know you did for me. Thank you for giving. Last year, happy birthday po. Tama ba yung ano natin? Enjoy natin. Hi! Nakamilit na eh. Oo. Business eh. Awon ko, mga kataupayan ni Papa Kato. Yan din pong nawawala ito. Ada pong siguro na papel ni Mani sa Tupaloy. Sa ngalan po ng St. Peter Lifeline and Chapel, taos puso po kami nakikiramay sa pamilya po ni Ma'am Luz. Sa gabing ito, nandito po yung lahat ng minamahal at nagmamahal kay Ma'am Luz upang alalahanin o pagkilala ng panahon na at least kasama pa po natin si Ma'am Luz Monghe Garland. So, itong programa po ng St. Peter Lifeline and Chapel, ito po ay ang timeless tribute. Ito po yung pagkilala at pag-alaala nung panahong siya ay kasama pa po natin. So may pre-prepare po tayong video presentation at mamaya po mag-share po ng messages yung mga anak po at immediate family po ni Ma'am Luz. So inaanyayahan ko po ang lahat na saglit po tayong tumayo para sa opening prayer. Iniimbitahan ko po si Ma'am Lulay para sa opening prayer. Heavenly Father, we come before you today with heavy hearts, mourning the loss of someone so dear to us, our beloved Mama Luz. We thank you for the gift of her life, for the love she gave so freely, and for the strength, wisdom, and warmth she brought into our lives. Lord, we are grateful for the memories we shared, for the stories she told, and the lessons she passed down. Lessons of kindness, resilience, and unwavering love. Through our heart's ache, we find comfort in knowing she is now at peace in your eternal embrace, free from pain and full of joy. We ask that you grant us the strength to carry forward her legacy, to honor her through the way we love, we live, and we care for one another. Surround our family with peace during this time of grief and remind us that love like hers never truly leaves us. May her soul rest in your everlasting light, and may we feel her presence in the quiet moments and the gentle winds, always near and always remembered. In the name of our Lord Jesus Christ. And help us to be wise in times when we don't know. Love
nakasama po natin si Ma'am Luz sa pamamagitan ng Timeless Tribute. Ngayon po, sabay-sabay po natin sariwain ang panahon na nakasama po natin si Ma'am Luz sa pamamagitan ng Timeless Tribute. The one who held me up, never let me fall. You're the one who saw me through it all. You were my strength when I was weak. You were my voice when I couldn't speak. You were my eyes when I couldn't see. You saw the best there was in me.
inaaniyahan po namin ang ilang miyembro ng pamilya, apo, anak, o kapitbahay, o malapit na kamag-anak po ni Ma'am Luz upang magbigay po ng mensahe o buhay na patutuo ng naging buhay po ni Ma'am Luz nung panahong kasama pa po natin siya. So sa gabing ito, iniimbitahan ko po ang isa po sa kanyang eldest child, si Ma'am Evelyn Garland Sordan. Sa St. Peter, sa Cathedral, ang amin na bisita na mga kamag-anak na mga nanggabat bagang tao sa alalahanin ko na si Mama di ko na makakahiba na iya buhay. So, hindi ka pala na nagrap talaga ang hirap. A mother is very dear to me. She is my first teacher. Sa aking mga kapatid, sa mga manugang, and all our relatives, kilala naman niya po si Mama Kinpauno yan. Nabuhay kami 8 magkakapatid. Sa aking mga kapatid, we are not perfect, but I need, let us be united. Yan lang po. Patawad kung may mga shortcomings tayo, especially ako. Minsan ay I'm very frank sa inyo mga brothers and sisters. But see to it na I am telling you this, taganisa na kitang magkagko, unity, and ang totoo kasi minsan masakit. So bilang pag-alaala sa aming ina, lalo na itong mga nakaraang araw, ang hirap. Pero simula nang ako'y makakilala, simula nang ako'y isinilang, then ako ay lumaki. Nakilala ko si Mama, sabi ko nga, Mama, hindi ko matutularan ang iyong ginawa. Sapagkat kami po ay 8, wala naman silang, they are not private nor government employee, but then, sa 10 nilang kuramay, na iraos po kami. So ako po yung nagpapasalamat sa Diyos dahil ginabayan sila at siya ay nabuhay ng 85 years. Maraming salamat sa Diyos. And 2 years and 4 months, doon namin naramdaman ang sakit. Ang sakit na kung saan nag-undergo siya po ng hemodialysis. At itong part na ito, napakasakit nito sa akin. Kasi pag tinuturukan siya ng kahayom, halos nanginginig din ang aking katawan. Sabi ko nga kay Biol, ikaw na, kasi hindi ko kaya siyang tingnan. As if na tumatagos sa aking laman ang pagtusok ng karayom na yun. So I praise God because na ano niya yun, na-taste niya yun within 2 years. But this 4 months, itong huling 2 months, sabi ni Mama, sabi ka din mga ngod ko, may nangaya Mama, mag-connect ka, mag-prepare, ulit mag-dialysis na. Nguwan, kin ka mo ngaya gusto ka muna sana. Nguwan, at siyempre, isa'y man ka gustong mag-dialysis. So, amo na pa ito, nagpapasalamat man ako kay Amang Diyos, na tinawan pa niya sa extension na 2 years and 4 months, dawa grabe sa pahirapan niya. Pero nagpapasalamat ng gayda ko kay Amang Diyos na nagpaingalo na niya. Kaya ako, this is kumbaga, a thirst of joy and a thirst of pain. Why? Because magkakaroon na kami ng physical separation. Kami 8 po kami. And naalala ko pa, yung aking father, 8 years or 7 years ago, iniwan na kami. Pero normally, talagang ganyan ang buhay. Dito sa crowd na to, hindi natin alam kung sino ang susunod kay Mama. We do not know kung ano ang mangyayari sa atin bukas. So, ang pinakasigurado, talagang hihiga tayo, katulad ni Mama Luz. Kaya, let us just be prepared. And nagpapasalamat ako sa aking mga kapatid. Palo kami. Maraming salamat sa inyong mga kapatid, kay Biuli, sa mga kamag-anak po namin, sa aming mga friends, sa mga kabatsmate namin. Maraming salamat sa inyo, sa mga auntie, na mga nakipagsimpatiya sa amin. Maraming salamat po. And to God be the glory. Now I pray na doon si Mama namatay physically, I hope and I believe she is forever in the hands of God. So to God be the glory.
Good evening to all. God bless us all. Dahil sa pamilya, mahirap po mawala ng isang ina na kagaya po ni Ma'am Luz. Higit sa lahat sa mga apo at sa malapit na kamag-anak na napamahal sa kanya. Mahirap po mawala ng isang mahal sa buhay. Lalo na siyempre sa edad po na more than 80 ay mahaba po yung pinagsamahan ng bawat isa. So again, maraming salamat po Ma'am Evelyn sa napakagandang message na sinare niyo po sa amin ngayong gabi. So ang susunod po na magbibigay po ng mensahe may isa po sa daughter-in-law ni Ma'am Luz. Walang iba po kundi si Ma'am Baby Girl Faye Ann Marie Girl. Yung Bicol ko na uwi will never be the same again. Kasi wala na si Mama. Mahal na mahal ko si Mama kasi tinanggap niya ako ng bumbo. Parang sarili niyang anak. Masakit. Mamimiss ko talaga siya sobra. Grabe, yung mga patina natin ng buhok dyan natin pinos. Yung mga kapul-kupul ko. Mga eyebrows niya. Pag umuwi ako dito, sinisiguro ko meron siyang ganun. Iniiwan ko kay Ate Biwali. Ayun. Kung nasan ka man ngayon, to dito watch over us na lang. Maraming salamat sa pagmamahal, sa pagtanggap mo sa akin. Sinuhin mo ako na parang tunay mong anak. Kung mamimiss kita, I love you so much, Mama Luz. Narinig po natin bilang tayo po yung saksi na bilang isang manugang, naramdaman po ni Ma'am na bilang hindi lang isang manugang kundi isang tunay na anak. Mahirap sa part niya na uuwi siya dito ng ganito sa Bicol na ganyan, hindi niya na po ulit babalik-balik ng bakasyon dito, hindi niya na po makikita si Ma'am Luz. Mabigat sa kalooban, marahil sariwa pa yung lahat sa isipan at sa puso ng bawat isa dahil mahirap mawalan ng isang kagaya ni Ma'am Luz. So again, maraming salamat po Ma'am sa napakagandang message. So ang susunod po na magbibigay po ng message ay isa po sa nag-asikaso, gumabay at umagapay, umalalay kay Ma'am Luz nung panahong siya ay sa panahong may nararamdaman, sa panahong siya ay inaasikaso. So tawagin ko na po si Ma'am Bioli Bagasbas. Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po sa pagitulong sa amin dito sa huling gabi po para kay nanay. Si Nanay Luz po, hindi lang po siya isang mabuting amo, mabuting magulang. At higit po sa lahat, siya po ay mapagmahal. Minahal niya po ako bilang isang tagapag-alaga sa kanya. Ganon din po ako sa kanya. Noon po, bago pa po si nanay mag-start ng kanyang magda-dialysis, na hospital po siya. Noon po ang mga anak po niya ay ayaw po talaga mag-dialysis si nanay. Pero siguro, napag-isipan din po at kung sino din po nakapagbigay ng mensahe para sa kay nanay na kailangan i-dialysis siya dahil para man po madugtungan ang kanyang buhay. Sa awa naman po ng Diyos, naging okay naman po yung pagdadialysis sa kanya. At ito nga po, nakaabot po siya ng 2 taong mahigit po. At sa ngayon po, ay noong pong bago po mangyari yung lahat, bago po nagpaalam si nanay, ang hirap po isipin na lagi niya pong gusto niya pong maipon yung kanyang mga anak. At kahit naman po sinong magulang, gusto pong makita yung kanyang mga anak.
Tapos po, minsan nga po nangyayari sa kanya yung para po siyang nahihirapan. Tumatawag po ako kahit pong madaling araw sa mga anak niya para lang po ma-video call. Ayun po, nag-uusap-usap po kami para po kay nanay, para lang po siyang malibang. Tapos minsan nga po, sa pagkain naman po niya, lalo na po itong mga nakaraang buwan, na naghanap po siya talaga ng pagkain at tubig. Minsan nga po sinasabi niya po sa akin, Yuli, bigyan mo naman ako ng tubig, at siya daw at napapaha. Pero sabi ko lang, Nay, nakikiusap po ako para pong madugtungan po ang buhay niyo. Dahil po hindi po talaga po pwede na masubrahan siya ng tubig, dahil alam ko po na mayroon po siyang tubig sa baga. At saka isa pa po, yung lalong-lalo na po yung sa pagkain. Hindi man po pwede na lagi na lang po, minsan nga po isang beses na naghihingi po siya na sa akin ng pagkain, na video ko pa rin po yun, na nanghihingi po siya ng pagkain sa akin na para lang po siyang malibang. Ginagawa ko na lang po yung pakikipag-usap po sa kanya, ginagawa ko na lang po na kanta na sana makatulog man lang siya, dahil bawal po talaga sa kanyang pagkain na sobra. At saka yun, kasi pag nasubrahan po siya, nagsusuka po, at saka lalong-lalo na po yung tubig. Pero kung kinakailangan man po, binibigyan ko naman po siya sa pamamagitan po ng bulak. Tapos po, itong nakaraan na linggo, si nanay po ay nagpaalam na nung nahihirapan po siyang sabi ko, Nay, kinausap ko siya, sabi ko, Nay, bago ko po siya nilagyan ng grocery, nag-grocery po muna ako. Tapos ko mag-grocery, nagbulong po ako sa kanyang tainga na sabi ko po, Nay, sabi ko ganun, alam ko naman po na nahihirapan na kayo. Ngayon po, kung mayroon man po kayong nakakasagabal sa yung kaluluwa, sabi ko ganun sa kanya, dahil alam ko po nahihirapan na kayo, na gusto niyo nang umalis. Ngunit sabi ko ganun, nahihirapan pa kayo, nakakasagabal sa yung pag-alis. Sinabi ko po sa kanya, Nay, bigyan niyo po ako ng sign, hinawakan ko po ang kanyang kamay, na sabi ko po, Nay, tatawagin ko po ang iyong mga anak, ako, at kung sino pa mo po, na sabi ko gano'n na wala pa po dito. Ngayon po, hinihingi ko po sa iyo, Nay, na bigyan niyo po ako ng sign, na kung halimbawa man sa mga nabanggit kong pangalan, na pisilin niyo po ang aking kamay kung sakali man kung sino man po yun na binabanggit kong pangalan. Ngunit hindi po siya nag-response. At saka yun po yung last, pagkatapos ko po mailagay sa kanya, nag-sign of the cross po ako, tapos nilagay ko po sa kanyang kamay yung crucifix po. Inanuhan ko rin siya ng sign of the cross, tapos pinahalik ko po siya sa kanyang kamay. At yun po, nasaksihan ko po ang lahat. Ang hirap bumawal. Kahit ko po hindi nanay, hindi ko tunay na magulang. Tinuring ko po siya. Sa akin po mga kamay, nawalan siya ng hininga. Tinawag ko po si Liboy sa taas. Nung kahuli-hulihan po, nung nandyan na po si Tiboy, nasaksiyan man po niya na yung naghugot hininga na lang po siya. Tapos niya po naman si Laila. Hirap po talaga. Sabi nga ni Laila noon, huwag daw ako iiyak, pero hindi ko po kayang hindi umiyak. Yun na lang po. Maraming salamat po. Ma'am Pioli. So yun po yung naging caregiver po ni Ma'am Luz. At siya po yung nakasaksi lahat ng paghihirap. At syempre, mahirap po na bilang isang taga-asikaso, taga-alaga sa isang amo. Lalo't napamahal na po siya sa kanyang amo. At makita niya mismo sa kanyang harapan kung gano'n nahihirapan. So, salamat ma'am dahil naging matibay ka. Ngayong gabi, humarap ka po dito sa amin para i-share po sa amin kung ano yung huling
mga oras na nakasama po natin si Ma'am Luz. Again, maraming salamat Ma'am Bioli. So, ang sunod po na magsasalita ay isa po sa granddaughter po ni Ma'am Luz. So, tawagin ko na po siya. Si Ma'am Crishel Garland. Si Mama po, sa grandparents po namin, siya po yung pinaka-close ko. Kasi siya po yung type ng lola na pagtatanggol ka po sa parents mo, kahit may mali ka, pagsasabihan niyo yung parents na huwag paluin, ganyan na. Kapag gusto namin ng hotdog, ayaw ng parents namin. Sabihin niya, hayaan mo na. Sa dami po namin magpipinsan, never ko po naramdaman na may favoritism po si Mama. Naging second mother ko po siya, especially nung nagkasakit po si Papa. Siya po yung nagbantay sa amin. And until now, hindi pa rin po 100% nag-sink in sa akin na knowing na tuwing uuwi kami dito every summer, wala na yung mama na naghihintay sa balkonahin na mag-welcome sa amin. And sana po maalala po namin lahat si Mama as our grandma na loving po and caring sa aming lahat. Yun lang po, thank you. So yun po ay isa po sa granddaughter po ni Ma'am Luz. Marahil mahirap sa mga apo po ni Ma'am Luz na mawala po siya. Dahil na siyempre yung kabaitan at kabutihan niya po bilang isang lola sa kanyang mga apo ay hindi malilimutan ng mga apo niya. So again, maraming salamat po Ma'am Crishel. So ang susunod po ay isa po sa neighbor po ni Ma'am Luz. Tawagin ko po si Nana Ada Sanglay. Makulog man sa beut pagparaisip-isipan na iya naggali na si ini bawo kining raga kindi sa kanyang namamatian. Ako nga ni kinagkakababayad kami sa digit na ako man medyo nagjaging-jaging babauyon ako padi. Ta kami, simula ko raraga pa kami magbarkada na kami sa maray kaya isi na maaugali na mo sa lambang usad. Muan, siga istorya niya, maray pa man ngayay kaada, nakakapag-agi pa, sabi ko basta ako sungkod. Pero mga kanguran, adi si Luz, maray nakapit bahay, ading agom niya, magkamag-anak pa kami. Hindi nga ni, sa pagparauna-una ako sa nalangkulog sa buot na bayaan, pamilya. Tako nga ni pagparauna-una ako dahil sa di mang kanakang kamtangan, arog man pala na ko pa di mga kakunguran kin, ako mauda na sini babukining raga. Matulog sa buot. Adi nga ni kapitbahay ko sa pero nakikiramay ako kanya. Sabi ko, huling aldaw na sana. Binibilang na sana, aldaw niyang pikalin sini kandang balay. Kaya sabi ko, damay-damayan ko, namamayaman na ding mga igin niya. Mas kilawid na sa adi pa kami. Dana ko ibang masabi, salamat sa nakaninyo ngamin. Kahit po sa kapitbahay po ni Ma'am Luz ay talagang napakabuti po ni Ma'am Luz. Sa ganitong sitwasyon, minsan, katulad ni Nana Ada, yung malasakit, yung sakit din na nararamdaman niya. Lalo na, siyempre, ito yung huling gabi na makakasama natin si Ma'am Luz. Mahirap, buhay pa o kaya sariwa pa sa isipan ng bawat isa. At sa puso natin lahat, yung pagmamahal natin kay Ma'am Luz at yung alaala na hindi natin siya malilimutan. So yung mga bagay na alaala na yun yung i-treasure natin. At least yung mga mabubuti at mga gandang aral na binigay po o napulot natin sa kanya, yun po ay pahalagahan po natin.
ng bawat isa, lalo na po sa kapamilya po ni Ma'am Luz. So ang pagpanaw po ni Ma'am Luz ay labis na nagbibigay dalamhati sa lahat ng nagmamahal sa kanya, sa lahat ng minamahal niya. Labis ang pangungulila ng bawat isa. Kaya upang maibsan po ang pagdadalamhati at pangungulila, atin pong basahin ang salita ng Diyos. Iniimbitahan ko po. I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for His name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely, your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Para sa closing prayer. Life of Mama Luz, and for the love we have shared with them. As we say our goodbyes, help us to carry their memory in our hearts and live our lives in a way that honors their legacy. Help us to remember our Mama with joy and thanksgiving for the time we shared together. May their memory be a blessing to us and a reminder of the love that never dies. Lord of all, as we say our final farewells, we commend Mama into your loving arms. May they rest in peace and rise in glory, and may we find comfort in the hope of resurrection. Amen. Luluto po ngayon. At syempre sa lahat na nag-alay ng dasal, bulaklak, at mensahe at pakikisimpatya sa pamilya, Monghe and Garland. Tapos na po ang aming program. Maraming salamat po. Tawagin ko lang po saglit si Ma'am Lulay para sa mag-dinner daw po muna para i-bless yung food. Sa announcement din po pala, bukas po ihahatid po ang sa huling hantungan po si Ma'am Luz sa ganap na alas 9 ng umaga. So maraming salamat. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon muli na kami nagkatipon-tipon upang i-celebrate at muling balikan ang buhay ni Mama. Panginoon, tulungan niyo po kami palagi na laging maalala ang kanyang mga katuruan at itong pagkain na aming kakainin ngayong gabi ay bigyan ito ng nourishment para sa aming lahat. Panginoon, maraming salamat po sa inyong pagmamahal sa pangalan ni Jesus. Amen. Ilaw mo, ilaw! Upgrade ako na sa from Irigas City sa panguna po ni Bishop Ros Arolfo. Nandito po kami ngayon upang po maghatid na magkailang tugtog at the same time po maging comfort to the family. So pakinggan po natin ang Esther Foundation Orchestra.
mensahe po galing po sa Biblia, sa salita ng Diyos. Once again po, magandang gabi po sa bawat isa. In behalf po ng aming simbahan, Lighthouse Bible Baptist Church of Iriga City, and our Senior Pastor Bishop Roselier Y. Orolfo, pinapaabot niya po ang pakikiramay at ang mensahe po sa bawat isa. So yung title po nung inawit kanina ni Nesh, mayroon pong destinasyon. Ayon po sa Biblia, dalawa po ang destinasyon nito. Una po, impyerno. Ang ikalawa po ay langit. So, ang kaluluwa po ng isang tao mapupunta sa impyerno sa kadahilanan po dahil po sa ating kasalanan. Lahat po ng tao ay makasalanan. At dahil po sa kasalanan, ang kaluluwa po natin pag tayo po ay namatay ay patungo sa impyerno. Yun po ang masamang balita. Pero yung mabuting balita po, mahal ng Panginoon tayo. Kaya po sabi po sa John chapter 3 verse number 16, sabi po doon, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Sa pagmamahal ng Panginoon, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Kristo, that whosoever believeth on Him, sino man ang sumampalataya sa Kanya, should not perish, hindi mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po, Ganiton, po panahon.